Hapon ma'am, Marlene Banis ma'am no? Ang atong information officer sa PhilHealth Region 10. Ma'am, clarification lang sa mga sakop sa mga prinsa. Ako si Jun Berong, by the way, sa 97.9 Power FM Power Radio Bilan Biba. Together sa atong mga newspaper ma'am. Karang based sa suna ni Presidente BBM, namatod pa niya sa iyang suna zero balance ang mga billing ma-public man o ma-pribadong hospital sa stand karon man isip usa ka spokesperson or information officer sa PhilHealth Region 10. Yes sir, kami no nagpasalamat kami po no sa that na-mention po during the SONA. So na-clarify gid kaayo po kay kung atong basihan ang balaod Universal Healthcare Law 11223 nabutang yun dito na once ang members sa PhilHealth ma-confined sila in a government hospital, ward-type accommodation, wala gid sila bayaran. So atong tawagan na program is muna atong no balance billing na policy no. In fact, it's already an old program sa PhilHealth, kaso lang ginabalik lang no, gina-emphasize sa atong halangdo na presidente na again kung ma-admit sila, tanan members of PhilHealth in a government hospital, ward-type accommodation, walay additional services on top of the package or the case rate package na to, wala gyud bayaran ang ato ang mga miyembro. Yeah, that's really true. So, ang isang karon sa bulletin pa ko manpanalitan dunay ato mga pribadong ospital nga dunay billing gyud. Say mismo ba ang buhatan sa PhilHealth may usa sa mga ay doon ta mugukod na ini o mu-question na ini sa mga pribadong ospital, no? Okay. Ato lang kaluwan sir na as for now, only the government facility. Okay. Pwede ang no balance billing. And we are actually hoping na sunod pohon mo-appeal ang ato ang mga private facility no na mo ano sila because part gyapon na siya sa atong balaod na appeal ang private. But for now, atong klaruhon government facility pa lang tayo na no balance billing o wala tayo bayaran sa atong government facilities. Good. Okay. Again, ward-type accommodation. Yes. Bali dili po dito sa private room, ward lang. Yes, ward-type accommodation. Ward Now, lang kung accommodation. opt sila, mo-request sila for a private room. So, sila na yung bayad Sila na. dayon. Yes, Additional naman, no? additional. Since private room man sila. Ma'am, namagoy mga pasyente nga mga emergency, ICU sila, ma'am. Libre ba gyapon ang ICU? Kung naa sila sa government facility, Kapag government facility facility. siya, as mentioned by sa ato ang mga DOH retained hospitals. Muna sila para klaro kaayo no. Mo na rin bayaran. Mahal biyan kung ma-ICU siya. Kung lain man ang katong ward lang, kung ward ka, kung simple lang imo ang sakit, pero kung ma-ICU ka, mahal biya, di ba? So, covered na siya sa PhilHealth. Yes, sir. Tapos sa kantong gi-mention ni Ma'am Sarah, DOH retained facility. Ma'am, unsa pa nga mga sakit nga pwede ma-zero balance sa ward type na balance? Maski unsa na cases, unsa sir. cases. Maski unsa na cases. Magamay ba dako? Magamay, oo. In fact, adun na kita na-receive no na testimony nga nagpa-kidney transplant siya. So, amo na nag-post sa social media, wala gyapon siya nabayran. Sa Northern Mindanao Medical Center. So, any cases as long as admitted siya sa ward-type accommodation again in the government facility. Okay. Now, ganang basig dungay doon na pa imong idugang Ma'am Marlene, no? Ala usab sa kasayuran sa atong kinabakang katawan. Labi na sa programa sa 97.9 Power Radio. Ako po idugang is that as for now, no, aduna kitay adunay na rebranding kita no sa atong consultant package. Kay though naay enhancement pods, not only the rebranding but naay idugang no nga mga benepisyo under the consulta program. So I guess kabalo naman siguro ta nga it was launched yun mismo by the president no ni President Bongbong Marcos last July 25 atong rebranding na ngalan sa atong konsulta program karon mao ni ang PhilHealth Yakap. Wow. So PhilHealth siguro Yakap. PhilHealth Yakap. So dili na siya yung
That's the former Consulta program ni PhilHealth. Konsulta program. So, ang PhilHealth Yakap, why there's a need for us to rebrand, mag-rebranding man. Because, atong nauna-una nga, di ba, based on the result of the focus group discussion, kasagara gid nila is, may kag-konsulta, meaning nanay gibati. Di ba, nagsakit na. Okay. So, kay magpakonsulta na sila. So, yun ba? So, nawala yung aspekto, yung the preventive side nga wala pa nagsakit dapat na. So karon kaya gi-rebrand din siya for us to emphasize nga kanya atong consulta package is more on the preventive na side. No, preventive, dili siya sa curative. Ang curative kato namang nagsakit na kila i-cure na, i-admit na inana. So but walay difference no as to the membership, as to the registration sa atong konsulta o sa Yakap, but ang diferensya lang is adunay gidugang na benepisyo sa PhilHealth Yakap nga like medicines, na gidugang nga medicine, and then naapot ay gidugang na mga laboratory services o apila ni ana ang ang katong cancer screening. So magpagawas lang kami og mga guidelines kung unsa na kay bag-o gi kana fresh kay na mo na mong gitingan ka ganina kanang atong cancer screening sa basic na mga cancers. Ang katong mga common bitaw na mga cancer, so apila ang cancer screening. Breast cancer. Oo, kana siya. Apila siya sa atong Yakap program. So again, ang PhilHealth consultant, nahimo na ka siyang PhilHealth Yakap program. Even the rare cases, apil na gyapon siya. Mga rare cases nga. Mga rare cases, lung cancer, nga na screening test, apila siya sa ato ang programa sa PhilHealth Yakap. At din katong pang-additional, katong mga senior citizen na ang ilang contribution na naman sa ang sistema. Ang for the senior citizens, wala kitay kausaban sa ilan. Ang senior citizen covered gapon sila. Wala sila bayaran, maka-avail gapon sa benepisyo mga senior citizen. So katong mga miyembro, katong mga retirees, di ba? Mga lahi po ni sila. Kay kining senior citizen, adunay lahi nga balaod. So 160 na sila, dili sa retiree, automatic yapon sila member sa PhilHealth under the senior citizen. So 60 years old and above. Pero katong uban nga nagtrabaho, nag-retire, aduna sila 10 years contribution, nag-edad sila 60 anyos pataas. Miyembro yapon sila under the lifetime member program. So mo na ang ato ang diferensya sa duhangong mag-edad sa 60. Just like kamo, kung mag-edad mo sa 60 na may trabaho, dili mo sa senior ibutang, dito ta ibutang sa lifetime member program. Kaya mga pensioners man ta. Oo, katong wala ni trabaho, dito sila ibutang sa atong senior citizen na program. 400 naman ang monthly contribution karon sa PhilHealth, ma'am. 5% no sa atong premium, 5% atong premium rate, based ka na sa atong sweldo and the minimum nato karon is 10,000 na salary, di ba? Atong ikuanong baseline. So kuan atong 5% the premium rate, so 500 pesos per month. 500 pesos per month. Ang ato ang premium 5%. Minimum rate na siya. Yes sir, minimum rate. Na kay mga panawagan. Ganang parting statement na lang siguro ni mo, ma'am. Yes, dagan kayong salamat no sa iyong pagbisita sa office. O I hope nga inyo kaming tabangan no sa pag disseminate sa bag-o nga information about sa PhilHealth, about sa programa sa PhilHealth. Kay daghan kaayo to gi-mention si President Marcos no sa iyang SONA. And that's really a good news to all our members. Kay because siya mismo iya yung gi-mention dito na adunay mga dugang nga benepisyo ni ihatag sa PhilHealth. So mo na tong abangan. And as for now, ang pinakabagong is kana ato ang PhilHealth Yakap. So definitely daghan na kayo mga members maka-avail, maka-enjoy sa atong mga dugang nga benepisyo, dugang na mga medicines, as well as laboratories under the PhilHealth Yakap program. Okay, thank you. Salamat. Si Ma'am Marlene Ibanez, no?